Mga kapitbahay, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa gabi ng Antipolo kasama si Alexa at ang kanyang mga kaibigan? Sa bawat pulong at kaluskos, may misteryong nag-aabang at hindi natin alam kung anong kababalaghan ang kanilang matutuklasan. Huwag bibitiw dahil sa kwentong ito ang bawat paglingon ay maaaring magdala sa atin sa isang nakakagimbal na tuklas. Maghanda na sa isang gabi ng lagim at sikreto at alamin kung ano ang naghihintay kay Alexa sa lumang bahay pahingahan na ito. Tahimik, ngunit puno ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Nakaupo si Alexa sa isang tahimik na sulok ng ospital. Hawak ang bagong journal at panulat na binigay ng kanyang doktor. Ang mga pahina ng journal ay blanko, tulad ng mga parte ng kanyang alaala na hindi niya mabuo-buo. Dahan-dahan niyang sinimulang sulatan ang mga pahina. Isinusulat ang anumang maaalala mula sa nagugulumihanan niyang isip. Habang sinusulat ni Alexa ang kanyang mga naaalala, paminsan-minsan siyang napapalingon sa paligid. Tila may naririnig na mga bulong na hindi niya matukoy kung saan nagmumula. Sino yan? Bulong niya sa sarili, pero walang sumasagot. Tanging ang echo lang ng kanyang boses ang bumabalik sa kanya. Sa bawat pahinang nasusulatan, lumalalim ang pagkakakunot ng kanyang noo at bumibilis ang kanyang paghinga. Isang palatandaan na ang mga alaala ay unti-unting bumabalik, ngunit hindi pa rin lubos na malinaw. Ano ba talaga ang nangyari sa akin? Tanong ni Alexa sa sarili habang patuloy siya sa pagtatala. Bago matapos ang kanyang pagsusulat para sa araw na iyon, isang malakas na hampas ng hangin ang nagpagalaw sa mga kurtina ng bintana. Nagdulot ito ng kakaibang kilabot sa kanyang katawan. May kakaiba dito, isip niya, habang mahigpit na niyakap ang journal. Ano kaya ang mga lihim na mabubunyag sa mga susunod na pahina? Habang ang dilim ay bumabalot sa ospital, hindi niya maiwasang isipin kung ano ang naghihintay sa kanilang paglalakbay sa Antipolo. Makikita ang tatlong magkakaibigan na naglalakad sa gilid ng kalsada sa Antipolo, bit-bit ang kanilang mga backpack at camping gears, habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw na nagbibigay ng mapulang kulay sa kalangitan. Ang ganda ng sunset, no? Sabi ni Tricia, subalit si Alexa ay tila malalim ang iniisip. Sa kanilang paglalakad, nagbibiruan sina Carlo at Tricia. Subalit bakas sa mukha ni Alexa ang pag-aalala at pagtataka sa hindi pamilyar na landas na kanilang tinatahak. Sigurado ba tayong dito ang daan? Tanong ni Alexa. Ngunit sagot ni Carlo, adventure nga to, di ba? Relax ka lang. Habang lumalalim ang gabi, napansin ni Alexa ang ilang mga anino na gumagalaw sa kakahuyan. Ngunit pinili niyang isawalang bahala ito. Iniisip na bunga lamang ito ng kanyang pagod at stress. Pagod lang to, sabi niya sa sarili. Pilit inaalis ang takot na bumabalot sa kanyang puso. Ngunit habang patuloy sila sa paglalakad, hindi nila alam na may isang di inaasahang tuklas ang magbabago sa kanilang gabi. Ano kaya ang naghihintay sa kanila sa lumang daan na ito? Sa pagdating ng dilim, parang eksena sa pelikula ang pagkakatuklas ng grupo sa lumang bahay pahingahan na natatabunan ng baging at lumot. Tila ba'y isang mahiwagang kastilyo na matagal nang nakalimutan, ang gusali ay nagpapahiwatig na matagal na itong hindi ginagamit. Grabe, parang sa horror movies, sambit ni Carlo habang unti-unti nilang nilalapitan ang bahay. Habang inaayos nila ang kanilang mga gamit sa loob ng gusali, hindi maiwasang mapatingin ni Tricia sa mga lumang larawan sa dingding. Guys, tingnan nyo to, tawag niya kina Alexa at Carlo. May mga taong hindi nila kilala ang nasa mga larawan, ngunit may ilang muka na tila pamilyar kay Alexa. Parang nakita ko na yung iba sa kanila, bulong ni Alexa, pero hindi niya matukoy kung saan o kailan.
Pagkatapos sa paghahanda ng hapunan, naputol ni Carlo ang kanyang daliri sa isang lumang kutsilyo. Aray ko po, sigaw niya habang tumutulo ang dugo. Ang patak ng dugo ay tila nagdulot ng kakaibang lamig sa hangin at sabay-sabay silang napatayo ng balahibo. Ano ba yan? Parang may iba dito sa bahay na to, ani Tricia, na ngayon ay yakap-yakap ang sarili sa takot. Anong misteryo kaya ang naghihintay sa kanila sa lumang bahay na ito? Ang bawat sulok ay tila may ibinubulong na hindi pa nila natutuklasan. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, biglang natahimik ang tatlo nang marinig ang mga kalansing na nagmumula sa isang nakasaradong pinto sa ilalim ng hagdanan. Ano yon? Tanong ni Alexa. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang ingay ay sapat para mawala ang kanilang gana sa pagkain. Dala ng kuryosidad, nagpasya sina Alexa at Carlo na tingnan kung ano ang pinagmumulan ng ingay, habang si Tricia ay nagpaiwan upang magbantay sa kanilang kampo. Sige, dito lang ako. Ingat kayo ha. Paalala ni Tricia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang isang hagdang paibaba patungo sa isang madilim na lagusan. Tara, hatiin natin ang area para mas mabilis, suhestyon ni Carlo. Pumayag si Alexa kahit pa may kaba sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal, narinig ni Alexa ang sigaw ni Carlo mula sa kabilang dulo ng lagusan. Carlo, sigaw niya habang tumatakbo patungo sa pinanggalingan ng sigaw. Nadiskubre niya ang isang lumang silid na puno ng mga simbolong hindi niya maintindihan at ang sigaw ay biglang napalitan ng katahimikan. Carlo, nasaan ka? Bulong ni Alexa sa sarili. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Ano kaya ang nangyari kay Carlo? At anong lihim ang tinatago ng lumang silid na ito? Ang bawat hakbang ni Alexa ay tila nagdadala sa kanya palapit sa isang katotohanang hindi niya inaasahan. Sa gitna ng dilim at katahimikan ng abandonadong bahay pahingahan, nagpatuloy si Alexa sa paghahanap kay Carlo. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pangamba hanggang sa napadpad siya sa isang lumang silid na may amoy ng lumang panahon. Dito niya nakaharap ang isang nilalang na may mga matang nagliliyab sa kadiliman at balat na tila nasusunog sa bawat paggalaw nito. Ang puso ni Alexa ay tila sasabog sa takot, pero alam niyang kailangan niyang magtago. Dali-dali siyang nagtago sa likod ng isang lumang aparador, halos hindi humihinga, habang ang mga bulong at ungol ay kumakalat sa buong lagusan. Sa kanyang pagtatago, napansin niya ang mga lumang dokumento na nakakalat sa sahig. May mga larawang katulad ng mga nasa itaas. Nanginig si Alexa nang makita ang mga mukha sa larawan na tila pamilyar. At doon niya napagtanto na ang mga nilalang ay may kaugnayan sa mga taong nasa larawan. Ano kaya ang koneksyon nila sa lugar na ito? Habang nagtatago, isang buto ang kanyang nadapaan. Puso niya ay lalo pang bumilis nang makita ang bangkay ni Carlo. Wala ng buhay, nakahandusay sa sahig. Luhaan at nanginginig, kinuha ni Alexa ang isang matibay na tubo na nakita niya sa tabi. Handa siyang lumaban para sa kanyang buhay. Nagsimula nang magpakita ang iba pang mga nilalang, mga anino sa dilim na unti-unting lumalapit. Gamit ang tubo, ipinagtanggol ni Alexa ang kanyang sarili. Sumasabay sa bawat hampas sa tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na lagusan sa sahig ang kanyang nakita. Gumapang siya palabas na ramdaman ang malamig na hangin ng kalayaan. Ngunit kasabay nito ang mga unggol ng mga nilalang na hindi pa rin tumitigil sa paghabol. Ano kaya ang naghihintay kay Alexa sa labas ng lagusang ito? Makakatakas kaya siya sa bangungot na bumabalot sa kanya? Sa wakas nakalabas si Alexa sa tubo ng paagusan. Hingal at pagod, sinubukan niyang tumayo ngunit nadulas siya at sa isang iglap, natapilok ang kanyang bukong-bukong. Aray ko! Sigaw niya habang nakakapit sa kanyang paa.
Ramdam niya ang matinding sakit na tila kumakalat sa kanyang buong katawan. Hindi na niya napigilan ang sarili at tuluyan na siyang bumagsak sa malalim na ilog. Sa pagbagsak niya, ang malamig na yakap ng tubig ay tila nagdala sa kanya sa kawalan ng malay. Ang huli niyang naalala bago tuluyang malunod sa kadiliman ay ang mga bituin sa langit na unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Nang magising si Alexa, ang puting kisame ng ospital at ang mga mukhang nakapaligid sa kanya ay tila mga anino mula sa isang bangungot. Mga doktor at pulis ang nagtatanong, ngunit kahit anong kwento ang kanyang ibahagi, walang ni isa man sa kanila ang tila naniniwala. Hindi totoo yun, hindi yun guni-guni, giit niya, ngunit ang kanilang mga tingin ay puno ng pagdududa. Sa huling sandali, nakaupo si Alexa sa kanyang kama sa ospital. Malalim ang iniisip at may bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata. Nakatingin siya sa labas ng bintana, bumubulong sa sarili. Si Trisha, kailangan kong bumalik para kay Trisha. Sa labas ang gabi ay tahimik at ang abandonadong bahay pahingahan ay nananatiling nakatago sa dilim. Parang isang lihim na naghahamon sa sinumang maglakas loob na tuklasin ang mga misteryo nito. Ano kaya ang naghihintay kay Alexa sa kanyang pagbabalik? At ano ang mga sikreto na itinatago ng abandonadong bahay pahingahan sa Antipolo? Ang kadiliman ng gabi ay may bulong na hindi maaring baliwalain. Sa huli, natutunan ni Alexa at ng kanyang mga kaibigan na ang bawat pakikipagsapalaran ay may kaakibat na panganib at ang mga lihim na itinatago ng dilim ay maaaring magdulot ng lagim. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mga kapitbahay, mag-ingat kayo sa inyong paglalakbay, lalo na sa mga daang hindi pamilyar. Baka hindi lang kayo mawala, baka may sumama pang iba. Goodbye for now.